Purihin po, Panginoon. Salamat po sa pag-aral na ito. Dito po tayo ngayon sa Genesis chapter 2, verse 1 to 25. Nika ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya inipahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ay 7 araw at tinuring itong banal. Sapagkat sa araw na ito, siya inipahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Panginoon Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapahulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningan niya sa ilong at nagkaroon ng buhay. Gumawa ang Panginoon Yahweh ng isang halamanan sa Eden at sa takong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na maganda ang pagbasan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, gayon din ang punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, nahati sa 4 na sanga. Ang una ay nakutuwaging ilog Pison ay umaagos sa pain ng Habila. Lantay ang ito roon at marami ring bidelo at balong onisi. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinatawag namang Gigon ay maagos sa lupay ng Ethiopia. Ilog Tigrisman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos sa mato sa silangan ng Asila. Ang kaapat naman na sanga ay ilog ng Euphrates. Inalagay ng Panginoon Yahweh ang tao sa lamanan ng Eden upang ito ay paglaman at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang limang bungang kahoy sa lamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kung kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon Yahweh, hindi mabuti na magita ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay mukha ang Panginoon Yahweh ng mga hayop sa parang at ibon na ipapuwid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipabaya ito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang nagiging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbibigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa ipapuwid sa hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nagbagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon na tao, samantalang nangingibing, kinuha niya ang isang tadyang at pinaghilom na alaman sa sapat niyon. Ang tadyang ngayon, ginawa niyang isang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman na akin naman, buto ng aking buto. Babae at tatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan ko, kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay nagiging isa. Kapa hubad noon ng lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya.
Purihin po ang pagbasa ng Panginoon. Purihin po ang salita ng Diyos.